Hi, good afternoon, everyone. I'm John Pizania, and I'm one of the representatives of One Tahanan Party List. Together with me, our number one nominee, Attorney Nathan Odocado. Well, One Tahanan, basically, maiksi lang naman po yung gusto natin dito eh. Yung magkaroon ng tahanan yung bawat pamilyang Pilipino po natin. Which is, yun ang isa sa mga problems natin nowadays. But basically, and we are hoping, dito po sa party list natin, makapag-provide po tayo sa bawat isa, sa mga kababayan nating Pilipino. So, yun lang ho, sa pangalan pa lang natin, it says it all. Ang One Tahanan Party List po. We're open na po for questions. Okay. Question po. Okay. Yes, sir. Juan Labay, DZXL. Sir, ilan po yung target natin na mabigyan ng tahanan yung ating mga kababayan na talagang walang-wala talaga? Alam natin yung iba sa mga gilid lang ng kalsada, sa tulay na nakatira. At kung sakasakaling kayo papalarin, sana man kukunin natin yung pondo para doon na nakalaan doon sa ating mga kababayang walang tahanan. So on two questions po, no? On the targets po, no? We wish to if fulfill natin yung kulang or yung backlog po natin. Kasi at the moment, around 6.5 million yung backlog. And sana ma-comply natin. And one of the things that we're iniisip po namin is i-institutionalize si 4Ps, but at the same time, find ng remedy para mababa or mawala yung down payment. Kasi po yun yung nagiging problem, especially dun sa maka-afford but walang access to finances. On the second question, sir, ang iniisip natin na sa pondo po, isa sa mga strategies na naisip natin na gawing law is magkaroon ng public housing na magiging finance institution siya. Kasi ginagawa po ito sa Singapore na merong finance capabilities ang housing department. And at the moment po, nagdadepend lang ang housing budget natin o number one, priority ng administration, and number two, yung appropriations. But if it's a GOCC or it has a financing arm, pwede siyang magharap ng other ways to earn money on its own po. So kung sakasakali, wala nang mga informal settlers o squatter na nakatira kung kayo ay papalarin. We're hoping po to address that issue po. Okay. More questions po? Anyone? Yes, ma'am. Melanie? Oo. Pakipasa lang po ng microphone. Radyo Pilipinas, Melanie. Sir, ano pong reaction nyo? Kasi ang DSUD ay binawasan nila yung target nila na 6 million houses until 2028. Parang nasa 3.2 na lang. Ano po ang pwede nating magawa para ma-achieve pa rin yung 6 million? Kasi ang problema yung sa appropriations. Yes po, I agree po, no? And I think isa sa mga strategies na inisip natin is instead of full subsidy na ginagawa ni DSUD, kasi I think we're spending around 6 or 38 billion something on interest. Iniisip natin na one way is to explore microfinance for housing. And inaaral po natin siya ngayon, and in fact, in-implement siya in other countries. Through that, ma'am, mababawasan ang kailangan for government subsidy, but at the same time, more chances for our Filipinos to build their own houses. Meron pa pong tanong? Ano po? Wala na pong tanong, sir? Photo off na lang kayo. Ay, sige po. Thank you, everyone. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Integrity pledge po, sir.